Okay guys, natapos ko lang mag-live a few minutes ago and tumawag uli yung dealer, yung service advisor. Ready na daw yung rental. So, ayan. Hintay ako ng Uber. Yun nga, reklamo ko lang malayo yung rental, 40 minutes. May mas malapit sa akin 15 minutes kaso doon ginagawa yung kotse. So, ayan na, bahala na. Yeah, Enterprise. Yeah, here at okay. Okay guys, dito na ako sa Enterprise. Yan, car rental. Papunta dito, inisip ko ano kayang kotse ang ibibigay sa akin. Maganda pa, nag-rental. Hindi mo alam kasi recently I found out na yung Ford, well, sabi ng advisor, dapat Ford ang i-rental mo kasi hindi namin sasagutin pag hindi Ford. So, recently, I found out na yung Ford, diniscontinue na nila yung mga sedans nila. Hindi sila gumagawa ng Fiesta, ng Fusion, Ford Fusion, Ford Focus, di na. Mga na lang, truck, tsaka SUVs, yan. EcoSport, Bronco, ano pa, yan, Explorer, Expedition, Ford Edge. Yung Ford Edge yata, parang Ford territory sa Pilipinas. Parang, yun ang kahawig. Anyway, yan, so, drum roll. Tingnan natin kung anong, bibigay sa aking kotse. Of course, you have those scratches back here. You want to get charged for anything? Right here. Legs. And of course, no scratches on your back. Legs, Scratch. It's there? Huh? It's there? Yeah, it's there, I promise. Okay. So, That's what took me so long to come inside. yeah, scratches. Okay. Got a Bronco. Bronco. You got a Bronco. I don't need a sound. Okay. 9,000. Only 9,410. Gas is 1/4 of a tank. So I need to take a picture. Okay, here we go. I don't like this branch of Enterprise. They don't clean their cars. All right. Alright guys, let me test drive a Ford Bronco. Okay guys, siguro gagawa ko ng separate vlog to or separate review Ford Bronco. Ano sabi ko? Nakakalula yung headroom nito. Yun napapalingon ako. Manatili sa kaliwa patungong I-610 Northwest Loop Freeway. Napapalingon ako kasi ang laki ng headroom, ang luwag Parang van ang dinadrive ko. Considering na Ford Expedition sa sasakyan ko nalalakihan ako dito. Malaki yung headroom. Kasi nga boxy siya Okay, plus yung interior niya pa light yung ceiling, kaya mukhang maluwag. Anyway, gagawa ko ng separate na in-depth review. Kaya maganda rin yung nagre-rental kasi nakaka-try ka ng ng iba-ibang sasakyan. And eto, na-expect ko sabi ko kaya papadrive nila sa akin, EcoSport, siguro EcoSport or Escape, mga gano'n. EcoSport, balitang-balita yung yung performance sa Pilipinas. Tansyang tagal sa trapiko, 8 minuto.
daming reklamo sa Pilipinas na sirain daw, no? Eto, so nagulat ako, Bronco yung binigay, no? Ano ba? Maganda ang ano to, maganda yung profile niya. Bagay na bagay to kay Mrs. pamalit sa Explorer. Magugustuhan niyo to. Mas maliit ang konti sa Explorer pero maluwag yung interior. Okay? And yan ang ano nyo, isa sa mga tatandaan nyo, yung self-control, no? Just because kaya mong kumuha ng kotse, kukuha ka na or pipili ka yung mga mahal, di ba? Masarap kumuha ng bago eh. Masarap kumuha, ang mahirap yung magbayad monthly. Mahirap magbayad monthly. Plus yung insurance mo dito required kasi eh. So pag bago ang kotse mo, mas mataas din ang insurance. Okay. Ano pa? Sabi ko, para siyang stable sa highway. Siguro yung ang tawag doon, yung axle niya, yung size ng gulong niya compared sa body. Oy, nagano kami. Tawag dito, merge. Yung pala ang gagawin nyo pag nagkaka-rental kayo, i-picturean nyo or videohan nyo yung pagkabigay sa inyo ng sasakyan, para pag sinoli nyo yung sasakyan, natuto na ako eh. Although nakailang car rental na rin kasi ako dati, although hindi pa naman ako nakaka-experience ng masama sa car rentals. Yon, para pag soli nyo, kasi checkin nila yung overall condition, lalo na yung body, no? Kung may bagong gasgas, kung may bagong bangga, sasagutin mo yan. Kaya mas maganda may before and after. Kanina naka-video ako eh. Kaya sabi niya, okay, narinig naman sa video yun, na hindi niya ako charge dahil dati na yan, ngayon. Okay, so mas maganda yung ganun, to protect yourself. Huwag kayo masyado magtiwala, lalo na sa mga ganyan. Pagkaraan ng 700 talampakan, Hindi mo alam, manatili sa kaliwa patungong I-610 Northwest Loop Freeway. mapag-vlog. Tapos dumiretso lang. Oo, alam ko na to. Yun, so ano pa? Yan, Manatili sa kaliwa patungong I-610 Northwest Loop Freeway. Tapos dumiretso lang sa Northwest Loop Freeway. Okay guys, bago umuwi, daan muna tayo sa pawn shop. Baka tayo. Okay, gamitin natin itong Bronco pagsundo kay AJ, no? So, papasok, nag-bus si AJ, pauwi, sabi ko don't ride the bus. Kasi meron siyang tutorial. Sabi ko kahapon, you're gonna go home at 4:20. Why? Because you have a tutorial. What's that? When you what do you call that? You go home late because you're gonna study more. Oh, tutorial. Kinorekta ako eh. Tutorial, hindi tutorial ah. Buying some Subway. Ayan, ito yung sasakay kayo. Okay yung yung display niya. Anyway, dito na tayo sa bahay. Gagawin ko na separate review to, Ford Bronco. Malamang 2023 to. Pero bibigyan ko na kayo ng initial impression. Sa pagdadrive pa lang sa highway, sabi ko parang hindi siya kasing bilis ng Explorer tsaka ng Expedition. Yung Explorer namin tsaka Expedition namin, pag tinapakan mo talaga, mapatras ka kasi may turbo siya eh. Feeling ko without looking online, searching online, parang walang turbo to. No, parang walang turbo. So, naturally aspirated
gas engine. Kung ganon, may pros and cons yan eh. Pag may turbo, mas mabilis. Pag walang turbo, mas tumatagal naman daw yung makina mo kasi hindi pressurized eh. Yun ang sabi ni Scotty Kilmer. Okay? And as usual, sabi ko nga, sa highway parang stable na stable siya. Ayan pala, may Big Bend edition to eh. Ito yung pang off-road nila eh. So, papalitan lang ng off-road tires, no? Off-road capable to. Kaya pala stable siya. Siguro yung ratio ng wheelbase saka yung body. Yan, Bronco Sport. Mukha siyang maliit pero maluwag sa loob eh. Bagay ito sa asawa ko. Magugustuhan niya to. Kung magpapalit kami. Anyway. Ano pa ba? Initial impression, yeah, gusto ko siya. Iba talaga pag bago. Iba talaga pag bago, no? Pagbago. Pati yung niya. Headlight niya. Retro. Anda, sa roof. Kita niyo yung roof, hindi pantay, oh. Kumanon. Design talaga to pang off-road. Ba, panakita yung likod tapos cloth pero mukhang matibay naman. Disadvantage din kasi yung leather eh, pag mainit sobrang init. Yung nito yung hindi power ha, hindi power. Okay, Explorer power. Yung camera nito tsaka yung screen 4K, ang linaw. Tapos may mat siya. Okay. Spare. Akong bago. Ilaw pa ng Bronco. Anyway. Separate review. Mas in-depth. Yan. 2023 Ford Bronco. So, yan no. Nung tinawagan ako kanina, kung napanood nyo ako dun sa Vladimir Rasputin channel, doon ko pinost yung naka-live ako kanina, tumawag yung service advisor, sabi, ready na yung kotse, ready na yung rental, kunin mo na, wag daw ako maghintay alas 5 kasi hindi nila nire-reserve ang sasakyan. So pumunta agad ako, baka maubusan ako, no? And pala, yan, buti Ford Bronco binigay nila. Nag-iisip ako na ano kayo bibigay nila. Yung experience ko dati sa Dodge, sagot din ng Dodge yun eh, nung Miracle yung Dodge. Binigyan nila ako ng imagine niyo, pinasok ko Dodge Durango 7-seater V6 engine. Tapos ay bibigay sa akin compact car. Nagreklamo ako eh. Sabi ko, paano kami kakasya dyan? Yung Dodge Durango 7-seater, tapos bibigyan niyo ako ng car rental 5-seater na maliit. Yung peltan nila mas malaki yata. Tama. So, ito, buti, SUV rin ang pinalit nila. Sarap sana itong gamitin pang camping, oh. Or dalhin sa beach. So, may pasok mga bata. Hindi ko masasama si AJ pala. Susundo ako ng 420. Sunduin ko ng 420. Magugulat yun. Gulat iba. Isang araw naglalakad lang. Iba talaga ang success. Naglakad lang kami isang araw, di ba? Sabi ko sobrang init. Tapos ngayon, Ford Bronco. Okay guys. Yung experience ko doon sa Uber, sabi ko, pag kami umaalis, palagi ako driver. Minsan nagwi-wish ako na pasahero naman ako. Hindi ako sanay. Nag-Uber ako kanina. Feeling ko, yun nga, napapatapak ako sa preno, napaparanoid ako dahil pasahero ko kanina. Anyway, yun lang, sinama ko lang kayo sa quick pag pick up ng car rental. Ford Bronco Big Bend edition. Yan, Big Bend, yan yung yan yung national park dito sa Texas na napakalaki. So, sabi ko pag ako may-ari nito, wala akong duda na kakayanin nito yung Big Bend. Kaya siguro, alam niyo ba yun, yung mga mga pangalan ng sakyan based yan sa mga lugar. Big Bend, yung Telluride,
yung Tucson, mga lugar yan. Anyway, so that's it guys. Salamat sa pagsama sa akin ngayong Thursday. See you next time. Bye!